your bones essentially get weak. Bone and mineral abnormalities that arise from poor renal function. People with kidney disease is to have effective communication and shared decision making. Bones are actually living tissue. They're constantly being broken down. They're constantly being replaced. Mula po sa amin dito sa Total Care Dialysis Center, magandang buhay po sa ating lahat. Ngayong araw ay hayaan nyo kami magbahagi ng mga natatanging impormasyon ukol sa usapin ng mineral bone disorder. Ang mga pasyenteng may chronic kidney disease ay hindi lamang nakararanas ng mga problema sa pag-function ng kanilang mga bato, kundi pati na rin ang ilan sa mga seryosong issue sa kalusugan ng kanilang mga buto-buto. Isa nga sa mga kondisyong ito ay kilala bilang CKD Mineral and Bone Disorder o MBD. Ito ay nagdudulot ng mga pagbabago sa metabolismo ng mga mineral at buto na maaaring magresulta sa iba't ibang komplikasyon. Ang mineral bone disorder ay isang komplikasyon na kaugnay ng chronic kidney disease, particular na sa mga pasyenteng may end-stage renal disease o malubhang pagkasira ng bato. Ang kondisyon na ito ay nagdudulot ng aberya sa metabolismo ng mga mineral at buto na maaari pang magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Ano nga ba ang CKD-MBD? Ito ay isang disorder na nagmumula sa pagkasira ng mga bato na nagre-resulta sa mga sumusunod: abnormalidad sa metabolismo ng calcium, phosphorus, parathyroid hormone at vitamin D. Pati na rin ang pagbabago sa turnover, mineralization at lakas ng buto. At pati na rin ang pagkakaroon ng calcification sa mga daloy ng dugo at ibang malambot na tissue sa ating katawan. Narito naman ang ilang mga sintomas ng CKD-MBD. Una, maaari magkaroon ng paninigas ng mga kasukasuan at pananakit ng buto. Pwede rin ang pagkakaroon ng mga bali kahit sa maliliit na trauma. Ikatlo ay pagkakaroon ng mga bukol o pamamaga sa paligid ng mga kasukasuan. At pwede rin ang pagkakaroon ng mga sintomas ng sakit sa puso tulad ng pananakit sa dibdib o hirap sa paghinga dulot ng vascular calcification. Paano nga ba nauugnay ang CKD sa MBD? Ang mga bato ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng mga mineral sa katawan tulad ng calcium at phosphorus. Kapag ang mga bato ay nasira, nagiging mahirap para sa katawan na kontrolin ang mga antas ng mga mineral na ito, pati na rin ang aktibong bilang ng vitamin D sa katawan ng pasyente. Dahil dito, maaaring tumaas ang antas ng phosphorus sa dugo at bumaba ang calcium na nagiging sanhi naman ng mga sumusunod. Una ay ang PTH overproduction. Upang itaas ang antas ng calcium, ang parathyroid glands ay naglalabas ng mas maraming PTH na nagiging sanhi ng pag-alis o paglabas ng mga calcium mula sa buto. Ikalawa ay vitamin D deficiency. Ang kakulangan sa aktibong vitamin D ay nagpapababa ng kakayahan ng katawan na sumipsip o mag-absorb ng calcium mula sa mga pagkain ating kinakain. Ikatlo ay vascular calcification. Ang mataas na antas ng phosphorus at calcium sa dugo ay maaari magdulot ng pagkakaroon ng calcium deposits o mga namuong waste calcium sa daloy ng dugo na nagiging sanhi ng kanilang pagtigas at pagkasira. Paano nga pag ginagamot ang mineral bone disorder? Ito ay nakatuon sa mga sumusunod. Una, ang pagkontrol sa mga level ng calcium at phosphorus sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot na tinatawag na phosphate binders at calcium supplements. Pangalawa, ang pagpapabuti ng vitamin D status sa pamamagitan ng pag-inom ng mga aktibong anyo ng vitamin D tulad ng calcitriol. Pangatlo ay pagkontrol sa PTH levels sa pamamagitan ng mga gamot tulad ng Cinacalcet na nagpapababa ng PTH production. Ang regular na monitoring at tamang pamamahala ng CKD-MBD ay mahalaga upang maiwasan ang mga seryosong komplikasyon tulad ng mga bali sa buto, sakit sa puso at iba pang kaugnay na kondisyon. Ang monitoring ng intact parathyroid hormone o IPTH ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa mga pasyenteng may chronic kidney disease, lalo na sa may mga CKD mineral and bone disorder. Ang IPTH ay isang hormone na ginagawa ng parathyroid glands upang kontrolin ang antas ng calcium at phosphorus sa katawan. Sa mga pasyenteng may CKD, ang kakulangan sa paggana ng bato ay nagdudulot ng mga pagbabago sa metabolismo ng mga mineral, kaya't ang regular na pagsusuri ng IPTH ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng renal osteodystrophy at vascular calcification. Ang IPTH ay isang hormone na tumutulong sa regulasyon ng calcium at phosphorus.
Kapag ang antas ng calcium ay mababa, ang parathyroid glands ay naglalabas ng IPTH upang pataasin ang antas ng calcium sa pamamagitan ng pagpapataas ng calcium absorption mula sa bituka, pagpapababa ng calcium excretion sa ihi, at pagpapalabas ng calcium mula sa mga buto. Sa mga pasyenteng may CKD, ang kakulangan sa pagkana ng bato ay nagdudulot ng mga pagbabago sa metabolismo ng mga mineral, kaya't ang regular na pagsusuri ng IPTH ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng renal osteodystrophy at vascular calcification na nabanggit kanina. Paano nga ba isinasagawa ang pagsusuri ng IPTH? Ang pagsusuri ng IPTH ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng blood test. Mahalaga na ang mga sumusunod na kondisyon ay isaalang-alang upang matiyak ang tumpak na resulta. Una, ang pagkolekta ng dugo. Ang dugo ay karaniwang kinokolekta mula sa isang ugat sa braso. Pangalawa, ang oras ng pagkolekta. Mas mainam na kumuha ng dugo sa umaga matapos ang isang buong gabi ng pag-aayuno o pag-fasting. At ikatlo ay ang pag-iimbak ng sample. Ang mga sample ng dugo ay dapat na maayos na maimbak at maipadala sa laboratorio upang maiwasan ang pagkasira ng IPTH. Ano naman ang ibig sabihin ng mataas na antas ng IPTH? Ang mataas na antas ng IPTH sa mga pasyenteng may CKD ay maaaring magpahiwatig ng una, hyperparathyroidism, isang kondisyon kung saan ang parathyroid glands ay naglalabas ng labis na IPTH. Pangalawa, ang renal osteodystrophy, isang uri ng bone disease na dulot ng mga pagbabago sa metabolismo ng mga mineral. At ikatlo ay ang vascular calcification. Ito ay ang pagkakaroon ng calcium deposits sa mga daluyan ng dugo na maaari magdulot ng mga komplikasyon sa puso. Ngayon naman, paano nga ba pinapalakas ng IPTH monitoring ang pangangalaga sa CKD? Una, pagtukoy sa mga pagbabago sa metabolismo ng mineral sa katawan. Ang IPTH levels ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa estado ng calcium at phosphorus sa katawan. Pangalawa ay ang pag-aangkop ng gamot. Batay sa mga resulta ng IPTH, maaaring baguhin ang dosage ng mga gamot tulad ng phosphate binders o vitamin D analogs. Ikatlo ay pag-monitor ng epekto ng dialysis. Ang pagsusuri ng IPTH ay makatutulong sa pagtukoy kung ang dialysis ba ay naging epektibo sa pag-regulate ng mineral metabolism. At panghuli, pag-iwas sa iba pang komplikasyon. Ang tamang monitoring ay makatutulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng bone disease at cardiovascular issues. Muli po nating alalahanin na ang regular na pagsusuri ng intact parathyroid hormone o IPTH ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD. Ito ay tumutulong sa pagtukoy ng mga pagbabago sa metabolismo ng mineral, pag-aangkop ng paggamot at pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng bone disease at cardiovascular issues. Sa pamamagitan ng tamang monitoring, maaaring mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente at mabawasan ang panganib ng malubhang komplikasyon. Maraming salamat po sa pakikinig. Nawa po ay marami po kayong natutunan mula sa amin dito sa Total Care Dialysis Center.